Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Alaala at katotohanan. 9:13 p.m. 14 ng Pebrero. Ito ang eksaktong petsa kung saan idiniklara ng doktor ang kamatayan ng isang babaeng nasagasaan ng rumaragasang container van. Ito rin ang unang karanasan ng nurse na si Lando na mamatayan ng pasyente. Tulala ang lalaki sa gilid at hindi makapaniwala na nabigo silang iligtas ang buhay ng babae. Ano pang hinihintay mo, Nurse Lando? Kilos na! Sabi ng doktor na si Sanchez sa lalaking siyak pa rin. Oo. Sagot niya nang muli siyang matauhan. Bumuntong hininga na lang siya noong mga sandaling yon. Nanghihinayang siya para sa buhay ng babae. Base kasi sa kanyang pagkakaalam, mahigit 1 oras pang naghihingalo ang babae bago nadala sa ospital. Kung naiktakbo lang sana yon ng medyo maaga-aga pa, may tsansa pa sanang mailigtas nila ang buhay ng pasyente. Lando, ayusin mo sarili mo. Mas marami pang mga pasyente ang pwedeng mamatay sa mga kamay natin. Naintindihan kita ngayon dahil bago ka pa lang. Pero sanayin mo na ang sarili mo. Ito na ang buhay na araw-araw mong haharapin. Sabi sa kanya ni Dr. Sanchez nang magpang-abot sila ng oras sa rooftop. Ay, pasensya na, Dok. Nanghinayang lang ako sa buhay ng babae. Kung naitakbo lang sana siya ng mabilis, baka buhay pa siya ngayon. Sabi naman ni Lando. Hindi mo na dapat iniisip yon. Wala kang magagawa doon dahil ang mga bagay na kontrolado lang naman natin ay ang mga nasa loob ng ospital. Hindi tayo Diyos, Lando. Hindi na natin may babalik ang buhay ng nawala na. Huwag kang ma-feel bad kung alam mo namang ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Tinapik ni Dr. Sanchez sa balikat ang baguhang nurse. Maraming salamat po sa mga payo niyo, Doc. Tugon na lamang niya sa doktor. Ngumiti si Dr. Sanchez saka umalis na rin sa rooftop. Naiwang mag-isa ang lalaki doon at sandali pang nagmuni-muni. Bababa na sana ng hagdan si Lando nang marinig niyang may kumalabog sa likuran ng mga nakatambak na karton. Ming, halika na rito, baba na tayo. Tawag niya sa pusa na palagi niyang nakikita sa rooftop. Inakala niya kasi na baka pusa lang ang may gawa ng kalabog na yon. Ay nako, si Mingming ayaw pang lumabas dyan. Natigilan si Lando sa kanyang sinasabi nang may masipatan siyang mukha ng tao na nakasilip. Dumistansya ng bahagya ang humawak sa doorknob ng pinto ng rooftop. Sino yan? Tanong ni Lando ngunit wala siyang tugon na natanggap. Gusto na sana niyang umalis pero hinila siya ng kanyang kuryosidad. Lakas loob niyang nilapitan ng mga karton. Nang nandun na siya, ay isa-isa niyang tiningnan ng mga nakabukas na karton. Pero laking pagtataka niya nang malaman na wala namang naroon. Napapailing ang binata at bahagyang natawa na lamang sa sarili. Yan, kakainom ko siguro to ng kung ano-anong klase ng kape. Parang nababaliw na ako. Natatawa na lamang nasabi ni Lando sa kanyang sarili. Nagsawalang bahala na lamang siya at bumaba na rin. Lumipas lang ang ilang oras ay oras na ng pag-out ng lalaki. 3:00 na ng madaling araw nung mga sandaling yon. Lumabas siya ng ospital at naisip niyang pumunta sa malapit na Jollibee. Katabi lang din ng ospital kaya mabilis siyang nakarating. Kakaunti lang ang tao doon na makapasok siya. Agad naman siyang sinalubong ng kaibigan niyang manager doon, si Frias. Ano pre? Kumusta ang pasok mo ngayon? Tanong ng lalaking manager. Okay naman. Ikaw ba rito? Tugon naman ni Lando. Malamang. Boring. Alam mo naman kapag mga ganitong oras kakaunti na lang yung mga pumapasok dito. Saad naman ni Frias. Nakakantok talaga kapag ganitong oras, no? Pa-order nga ako ng pampawala ng antok dyan. Wika ni Lando at tiningnan ng menu na nasa counter area. Uy, tamang-tama. May bago kaming spicy chicken dito. Baka trip mo. Masayang sabi ng manager.
Sige, sige. May tiwala naman ako sa taste mo eh. Yun na lang. Sabay abot ng bayad. Okay, ako na mismo magse-serve. Nakakaya sa'yo eh. Sabi naman ng manager. Umupo na muna si Lando sa paborito niyang spot sa pinakadulo. Habang naghihintay siya ng order ay may napansin siyang babae na nakaupo sa isang kabilang table na 5 lamesa ang agwat sa kanya. Mahaba ang buhok ng babae. Kulay puti ang suot nito at ang pinagtataka ng lalaki tila ba hindi gumagalaw ang isang yon. Pinagmasdan niya pa ang babaeng yon. Akala niya kasi ay namamalikmata na naman siya. Nang halos 5 minuto na siyang nakatingin sa babae, napansin na lamang niya na dahan-dahan ang lumingon yun sa kanya. Seryoso lang ang lalaki nung pagkakataon na yon. Nagawa pa nga niyang titigan ng babae para mamukhaan yun. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sumilip ang nanlilisik na mata ng babae mula sa nakabagsak na buhok nito. Uy, gago! Bulong niya nang magulat siya sa kanyang nakita. Napahaplos na lang siya sa sariling braso nang maramdamang nagtayuan ang kanyang mga balahibo. May nagpasukan na ilang customer at nang ibalik ni Lando ang tingin sa kinaroroonan ng babae ay wala na yun doon. Napatayo na lamang siya at saka agad na lumapit sa may guard. Guard, tanong ko lang po no, may lumabas ba dito na babaeng nakaputi tapos mahaba yung buhok? Babaeng nakaputi at mahaba ang buhok? Nako, wala naman ako nakitang lumabas ah. Bakit? May problema ba? Tanong ng gwardya. Wala naman ho. Nakita ko lang kasi siya ngayon lang. Nandun pa nga siya nakaupo oh. Tapos bigla na lang nawala. Paliwanag ni Lando. Nako, baka mamaya puyat ka lang. Nurse ka dyan sa ospital, di ba? Tanong ng gwardya. Opo, bakit po? Sabi na nga ba eh. Marami ng nurse inyong may ganyang complaint dito last time. Sa hirap ng trabaho nyo, hindi talaga maiwasan minsan na mag-hallucinate kayo. Dapat magpahinga rin kasi kayo. Sabi ng gwardya. Napatango na lamang si Lando. Nahinto lang ang usapan nila nang may inesikaso ang gwardya sa parking area. Habang si Lando naman naguguluhan at hindi alam ang iisipin. Napapansin niya kasi na ilang araw na rin siyang ganon. Kung minsan ay may naririnig siyang boses na inaakala niyang dala lang ng labis na pagod at puyat. Dumating ang kanyang order at balisa niyang inumpisahan ng pagkain. Ang pangyayaring yun lang pala ang makakapagtanggal ng kanyang antok. Pagkatapos kumain ay nag-abang na rin siya ng masasakyan sa tapat mismo ng Jollibee. Pansamantalang nawala ang mga kakaiba niyang iniisip nang may maalala siya. Hay, sayang talaga. Dapat pala sinabi ko na kay Alice na gusto ko siya bago siya mag-resign dito at umuwi sa probinsya. Nanghihinayang na wika ng binata. Sa mismong kinatatayuan niya kasi, una niyang nakasabay na sumakay ng jeep ang babae. Yun na ang una at huli dahil pagkatapos noon ay hindi na sila muling nagkita. Ang babae pa naman na yun ang dahilan kung bakit napapadala siya noon sa store nila Frias. Hindi ko man lang natanong kung anong pangalan niya sa social media. Napapakamot sa ulong sabi ni Lando. Kinabukasan, panibagong gabi na naman ng kanilang pagpasok. 7:00 pa lang ng gabi ay nasa ospital na si Lando. Mas maaga siya ng 1 oras kaya naisipan na lamang niyang magpahangin muna sa rooftop. Dumaan siya sa hindi niya karaniwang dinaraanan. Sa parting yon ng ospital ay wala nang gaanong dumadaan. Tanging mga janitor at guard lang ang napapadaan doon. Lahat kasi ng mga kwartong naroon ay hindi naman ginagamit para sa mga pasyente. Nagsisilbing tambakan lang yon ng mga gamit pang opera at ilang mga gamot. Pasipul-sipul pa ang lalaki habang naglalakad. Nang biglang bumukas ang isang pintuan na kanyang nilagpasan. Napahinto si Lando at dahan-dahang napalingon sa pintong yon. Bigla na lang siyang nakarinig ng umiiyak na babae. Ang iyak ng babaeng tila ba naglalaro sa kanyang utak. Nagdudulot ito sa kanya ng pagkawala sa sarili. Namalayan na lang niya na nakapasok na siya sa kwartong yon.
Pinindot niya ang switch sa gilid ng pinto. Pagbukas ng ilaw, may nakita siyang babae sa sulok ng lamesa. Nakaupo at nakaharap lang sa pader. Humihikbi. Miss, ayos ka lang ba? Bakit ka nandito? Nag-aalangang tanong ni Lando. Alam niya sa sarili na hindi pangkaraniwan ng babaeng yon. Pero hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Parang may kung anong bagay na nagsasabi sa kanya na manatili roon. Miss, lumabas ka rito. Bawal po rito eh. Dagdag pa ni Lando. Nang dahang-dahang lumingon sa kanya ang babae, ay hindi na siya nagdalawang isip na tumakbo. Nadulas pa siya sa kanyang pagmamadali, ngunit mabilis rin namang nakabangon. Hingal na hingal ang binata na makarating na siya sa rooftop. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang babaeng nakita niya ay ang babae ring nakita niya sa Jollibee. Bakit ako yung ginugulo ng isang yun? Nababahala niyang bulong. Napadukot na lang siya ng yosi sa kanyang bulsa at sinindihan. Muntikan niyang mabitiwan ng sigarilyo nang magsalita ang nasa gilid. Lando! Dok! Ano ba yan? Ginulat niyo naman ako eh. Sabi na lamang ni Lando at bagyang nagtaas ng boses. Tila nakalimutan nito na mas mataas pala sa kanya ang kinakausap. Hindi kita ginulat. Tinawag ko lang ang pangalan mo. Kanina pa kasi ako nandito eh. Pinagmamasdan lang kita. Para kang hindi mapakali eh. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ng doktor sa kanya. Lumapit ng kaunti si Lando. Nilalaro niya ang mga daliri dahil hindi niya alam kung saan magsisimula. Ano na? Tinatanong kita eh. Alam mo namang ayaw ko ng ganyang kalutang sa trabaho. Baka mamaya scalpel pinaabot ko sa'yo, bigla mo akong bigyan ng plies dyan. Pagbibiro ng doktor na si Sanchez. Ano kasi Dok hindi ko alam kung maniniwala kayo pero ilang araw na po talaga akong lutang at balisa kakaisip. Gawa ng lagi na lang may nagpaparamdam sa akin eh. Nitong nakaraan, babaeng nakaputi at mahaba ang buhok. Tapos ngayon lang, sa isang kwarto sa hallway B, nakita ko na naman yung babaeng yun. Kaya hindi ko alam kung bakit eh. Saad ni Lando sa doktor. Lando, normal na sa ospital ang mga ganyang kwento at karanasan. Alam mo, nung bago pa lang ako dito, mas malala pa dyan ang nararanasan ko. May mga kaluluwa kasi sa ospital na hindi pa rin nakakatawid. Sabi nila, kung saan sila namatay, ay yun din yung lugar na pagtatambayan nila. Gaya na lang nitong ospital. Araw-araw may namamatay rito. Kaya hindi na nakapagtataka kung may magpapakita sa iyo rito. Masanay ka na rin talaga. Sabi ng doktor sa kanya at nakihingi ng yosi. Dok, naniniwala po ba kayo sa multo? Napatingin sa kanya ulit si Sanchez. Katulad ng sinabi ko, ilang beses na ako nakakaranas ng ganyan. Paanong hindi ka maniniwala kung araw-araw at gabi-gabi mo namang nararanasan, hindi ba? Dok, anong ginagawa mo para mawala sila? Ayoko ng ganitong pakiramdam eh. Paranoid na lang ako palagi. Sabi ni Lando na nanginginig pa ang boses. May dalawang paraan akong nalalaman. Una, huwag mong ipakitang natatakot ka. Pangalawa, huwag mo na lang silang pansinin. Maraming salamat, Dok ha. Susubukan ko pong gawin yung mga sinabi nyo. Sabi ni Lando. Alam mo, yung maliit na chapel sa ground floor, magdasal ka doon bago at pagkatapos mo sa trabaho. Makakatulong din yon. Tinapik na ni Dr. Sanchez si Lando at naglakad na rin yon paalis. Mabilis na lumipas sa mga oras at nakapag-out na ulit ang lalaki sa kanyang trabaho. Magaan lang ang ginawa nila noon dahil wala naman silang gaanong pasyente na kritikal. Nagmamadali siyang pumunta sa Jollibee. Kakausapin niya sana si Frias para ikwento ang karanasan. Kaso wala ang manager nang dumating siya roon. Wala sir kakaalis lang niya. May kasama siya kaninang doktor. Sabi ng gwardya. Ganun po ba? Sige ho, kakain na lang ho ako. Sagot ng dismayadong si Lando.
Habang kumakain ay nagse-cellphone lang ang lalaki. Kung ano-anong random post lang ang binabasa niya sa kanyang social media account. May natanggap siyang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang user. Nang tingnan niya ang message na yon ay bumungad sa kanya ang isang babaeng nakahiga sa lamesa. Wala ng malay at puno ng pasa ang katawan. Ang babaeng yon sa larawan ay bigla na lamang lumingon kay Lando, dahilan para mabitiwan niya ang cellphone. Diyos ko po! Napalakas ang pagkakasambit niya kung kaya't napatingin din sa kanya ang ibang customer na naroon. Sumenyas na lang siya para humingi ng paumanhin sa mga kumakain. Dali-dali siyang lumabas ng Jollibee. Bumigat ang pakiramdam niya at para siyang lalagnatin. Ma, bayad do. Sa may madrigal lang po. Sabi ni Lando nang makasakay na siya sa jeep. Siya lamang nag-iisang pasahero noong mga oras na yon. Nasa gitnang parte siya ng upuan. Makailang ulit na siyang sinusulyapan ng driver sa salamin. Bagay na agad namang napansin ng binata. Manong, ayos lang ho ba kayo? Tanong ni Lando nang mailang na siya sa ginagawa ng Manong. Sandaling inihinto ng driver ang jeep sa gilid ng kalsada. Manong, hindi po ako pumapara. Sabi ni Lando. Hindi na muna nagsalita ang matandang driver. Nakakaramdam ng inis si Lando ng mga sandaling yon. Akala niya ay pinagtitripan siya ng driver. Muling umandar ang jeep matapos lang ng ilang minuto. Hindi naman ikaw ang pinabababa ko eh. Sabi ng driver sa kanya. Nagsalubong ang kilay ng lalaki dahil sa pagiging malabo ng sinasabi sa kanya. Ho? Ako lang naman ng pasahero dito, di ba? Nilingon pa ni Lando mga bakanting upuan. May babae sa bandang dulo kanina. Mahaba ang buhok at nakaputing mahaba ang suot. Hindi mo ba siya nakikita kanina? Tanong ng driver. Agad na dumaloy ang kilabot sa sistema ni Lando. Natamimi na lamang siya at sumiksik sa likuran ng driver. Pareho silang hindi na umimik sa isa't isa. Pagbaba ni Lando ng jeep ay nagring ang kanyang cellphone. Pagtingin niya sa screen ay tumatawag si Dr. Sanchez sa kanya. Sa pag-aakalang importanteng bagay yon ay sinagot niya agad ang tawag. Hello, Doc? Ngunit sa halip na boses ng doktor ang kanyang marinig ay boses ng babae ang sumagot sa kanya. Lando, magbabayad ka rin. Sabi ng boses ng isang babae sa kabilang linya. Nanginig ang kanyang kamay noong mga sandaling yon. Hindi niya alam pero parang pamilyar sa kanya ang boses na yon. Sino ka? Tanong ni Lando na nauutal-utal pa dahil sa takot. Wala na siyang narinig pa na boses mula roon. Ilang segundo lamang ay namatay na rin ang tawag. Napaupo na lamang si Lando sa gilid ng kalsada ng kanilang barangay. Gulong-gulo siya. Sumasakit ang ulo niya kakaisip kung sino ang babaeng nakausap niya at gamit-gamit ang cellphone number ni Dr. Sanchez. Sinubukan niyang tawagan ulit yon ngunit wala nang sumasagot. Balisa at tulala ang binata nang umuwi siya sa kanila. Para siyang lulong sa droga na hindi mapakali sa kinalalagyan. Wala siyang mapagsabihan sa bahay nila. Batid kasi niyang wala namang maniniwala sa sasabihin niya. Halos mabutas ang screen ng kanyang cellphone sa kakadial ng numero naman ni Frias. Wala na siyang ibang makakausap kundi ang lalaki lang. Hello, Frias? Nasaan ka? Pwede ba tayong magkita ngayon? Tanong agad ni Lando nang sagutin ng kaibigan ng kanyang tawag. Pumunta ka sa bakanting lote na malapit sa pinakamalaking billboard. Agad na pinatay ni Frias ang tawag. Naghanda na agad si Lando kahit na sa isip-isip niya parang alam na ni Frias na tatawag siya doon. Hingal na hingal ang binata nang makarating sa sinasabing bakanting lote. Madilim na roon. Ang mga sirang kotse na naroon ay nakadagdag pa sa kanyang takot. Pakiramdam niya ay may mga nakatingin sa kanya mula roon. Ay nako, nasaan ba yung Frias na yun oh? Bakit dito niya natripang makipagkita? Inis na sabi ni Lando at sinipa pa ang gulong ng abandonadong sasakyan na una niyang nadaanan. Mga ilang sandali lang ay napahinto siya nang marinig ang sit-sit
na mula sa gilid. Pagtingin niya sa hindi kalayuan, nakita niya ang dalawang imahe ng lalaki sa dilim. Dali-dali siyang lumapit doon nang maramdaman niyang yun na ang kanyang hinahanap. Ngunit nagtaka na lang siya nang makita ang doktor na si Sanchez na kasama ang kanyang kaibigan ni si Frias. Teka, magkakilala kayo? Tanong ni Lando sa dalawa. Nagkatinginan si Sanchez at Frias sa sinabing yon ni Lando. Lando, matagal mo nang alam na magkakilala kami. Noon pa lang nung araw na natanggap ka sa ospital sa pinapasukan mo ngayon. Sabi ni Frias sa makahulugang tinig. Nagtataka si Lando sa sinabi ni Frias. Wala kasi siyang matandaan na may nakwento sa kanya si Frias tungkol sa doktor. Ha? Paanong matagal? Hindi ko nga naisip kahit kailan na may koneksyon kayong dalawa. Kaya anong pinagsasabi mo na matagal ko nang alam? Tsaka ano bang ginagawa niyo rito? Nagugulan pa ring tanong ni Lando sa kanila. Sabi ko sa iyo walang maaalala ang isang yan. Natatawa na lamang na sabi ni Dr. Sanchez. Dok, sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang meron? May halo ng inis na wika ng binata. Lumapit sa kanya ang doktor at tinawakan siya sa kanyang balikat. Nakangisi itong nakatingin sa kanya na parabang may hawak itong isang napakatinding lihim. Nababasa yun ni Lando sa mga mata ni Sanchez. Kita niya ang nangungusap na mga mata ng doktor dahil sa liwanag na nanggagaling sa malaking poste na malapit sa kanila. Lando, mas magandang wala kang maalala. Mas maganda nang wala kang alam. Di ba sabi nga ng iba ligtas ang walang alam. Wika ng doktor at nagkatawanan pa silang saglit ni Frias. Sa mga sandaling yon, pakiramdam ni Lando ay marami pa rin talaga siyang hindi alam sa kaibigan niya. Kahit kababata niya yon at sabay lumaki, palagay niya ay hindi na talaga niya kabisado ang takbo ng pag-iisip ni Frias. Ang kaisipang yon ay nagbibigay sa kanya ng pangamba at pag-aalinlangan sa lalaki. Nababahala siya na baka isang araw si Frias pa ang maging dahilan kung bakit siya mapapahamak. Hindi ko talaga kayo maintindihan. Tanging sabi na lamang ni Lando. Lando, kung ano man ang naalala mo, huwag ka nalang magsalita. Mahal ko ang trabaho ko. Pinaghirapan ko kung nasaan ako ngayon. Ayaw kong ikaw lang ang makakahadlang sa kung ano man ang narating ko. Seryosong sabi sa kanya ng kaibigang si Frias. Sigurado naman akong hindi yan magsasalita. Kasi kapag ginawa niya yon ay madadamay din naman siya. Pilit na tawa lang ang pinakawala ni Dr. Sanchez. Pag-uusapan na sana natin kung ano ang dapat gawin Kaso wala ka pa rin palang maalala. Yan kasi, shabu pa! Pabirong sabi ni Frias. Lando, mauna na kami. Itiko mo na lang ang bibig mo at wala tayong magiging problema. Tandaan mo, ikaw ang pinakamaiipit dito. Naglakad na rin ang dalawa palayo matapos iwan ni Dr. Sanchez ang lalong nagpagulo sa utak ng binata. Kahit na anong halukay niya sa isipan ay wala talaga siyang maalala. Gagong yun Idadamay pa ako sa kung ano man ang mga ginawa nila. Wala akong maalala Ibig sabihin, wala akong ginawang masama. Galit na sabi ni Lando. Bumalik si Lando sa kanilang bahay nang wala sa sarili niya. Hindi siya pinatulog ng mga sinabi ni Frias at Sanchez. May parte ng kanyang utak ang nagsasabi na lahat ng narinig niya mula sa dalawa ay katotohanan. Katotohanan na nagtatago lamang sa alaala niyang hindi niya magawang matuklasan sa mga panahon na yon. Aba, nababaliw ka na ba? Hindi mo pwedeng inumin ng sabay ang Emperador at Red Horse. Mababaliw ka sa tama niyan, sinasabi ko sa iyo. Sabi ng ama ni Lando na si Eming nang kunin niya sa ref ang dalawang magkaibang alak. Ano pang problema mo, anak? Nung nakaraan pa namin napapansin ng papa mo na parang lagi kang wala sa sarili. Ayos ka lang ba? Tanong naman ng kanyang ina na si Cynthia. Ma, pa, hindi biro ang trabaho niya. Nakwento niya sa amin last time na may pasyente silang namatay. Baka hanggang ngayon, hindi pa rin makamove on si Kuya Lando. Kaya, intindihin niyo na lamang muna siya.
Sabi naman ng soon-to-be teacher na kapatid ni Lando na si Mean. Napatango na lamang ang kanilang mga magulang samantala hindi na nagsalita pa si Lando. Mabilis siyang pumunta sa loob ng kanyang kwarto at saka nilaklak ng sabay ang alak. Nilunod niya ang sarili sa kalasingan nang sa ganon ay makalimutan niya ang lahat ng gumugulo sa kanyang isipan. Bagsak at nakasalampak na ang binata sa sahig. Pansamantala niyang natakasan ng mga bagay na gumugulo sa kanya. Ngunit isa lamang ang hindi niya kayang takasan. Yun ay ang kaluluwa na makailang ulit na siyang ginagambala. Naramdaman kasi ng binata na tila ba mabigat ang kanyang dibdib. Parang may kung sinong nakaupo sa ibabaw niya habang siya ay natutulog. Dahil dito, nagising ang lalaki. Masakit-sakit pa ang ulo niya. Pagdilat niya ng kanyang mga mata ay wala namang nakadagan sa kanya. Ngunit nahihirapan pa rin siyang huminga at bagyang masakit ang puso niya. Tumayo siya at pumunta sa drawer kung saan nakalagay ang mga gamot niya. Akala niya kasi ay inaatake na naman siya ng heartburn. Pagbukas niya ng unang drawer, nagulat siya nang makitang may kamay na nandoon sa loob. Mabilis na nakalayas ang antok sa katawan niya. Namimilog ang kanyang mga matang napatras at napatumba na lamang sa kama. Lubayan mo na ako! Wala akong ginagawang masama sa'yo! Sigaw ng lalaki sa kanyang kwarto. Namayani lamang ang katahimikan ng mga sandaling yon. Nakikiramdam lamang ang lalaki habang pilit na dinidikit ang sarili sa sulok ng kanyang kwarto. Maya-maya lamang, nakakarinig na siya ng babaeng humihikbi. Palakas ng palakas ang hikbi na yon hanggang sa parang natutulig na siya. Tinakpan na lamang niya ang kanyang tenga, pero tumatagos pa rin ang ingay at tila kumakalat sa kanyang sistema. Ano ba? Sabi kong lubayan mo ako eh! Sinadok at Freya sa guluhin mo! Sinuyod ni Lando ang kanyang silid. Wala naman siyang nakikitang kakaiba. Ngunit may nararamdaman naman siyang malamig. Napatingin na lamang siya sa bintanang bahagyang nakabukas. Doon niya naisip na lumabas sakaling may humarang sa pintuan. Marahan at pasimpleng lumabas ang lalaki sa bintana. Pero nang dumungaw naman siya roon, nakita niya sa ibaba ang babaeng nakatingala. Nakasilip ang isang mata nitong nanlilisik mula sa mahabang buhok na nakatakip sa mukha ng kaluluwa. Padabog na isinara ng binata ang bintana. Tumakbo siya papuntang pintuan at saka yon mabilis na binuksan. Shit! Shit! Wika na lamang niya nang ang kanyang ama ang bumungad sa kanya. Inis ang mukha ng kanyang tatay na halatang naistorbo sa pagtulog. Ano ka ba, Lando? Para ka namang sira ulo eh. 3:00 na ng madaling araw eh, sigaw ka parang sigaw dyan. Ano ba talagang problema mo? Hindi ka na nakakatuwa ah. Sabi ni Mang Erning na tila ba kaunti na lang ay masasaktan na niya si Lando. Pa, nagpakita siya sa akin. Hindi ko alam eh. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Papa, ginugulo niya ako. Sabi ng binata. Nagsalubong ang kilay ni Mang Erning nang marinig ang pinagsasasabi ng anak. Unti-unting nawala ang inis nito at napalitan niyo ng awa. Biglang naalala ni Mang Erning ang sinabi ni Mean. Sa isip-isip niya, yun na ba ang dulot ng pagiging mahirap ng trabaho ni Lando? Anak, ano bang sinasabi mo? Okay pa ba ang trabaho mo? Hindi ka naman ganyan dati nung wala ka pa sa ospital na yon. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Nag-aalala na kami ng mama mo sa'yo Lagi kang balisa. Lagi kang hindi makausap na maayos. Parang lagi ka ring tulala. Ano na anak? Okay ka ba? Kasi kung nakakasama sa'yo yung ganyang trabaho, pwede ka namang magpahinga muna eh. Saad ni Mang Erning sa anak na nooy hindi mapakali ang mga mata. Tila hindi nito naririnig ang sinasabi ng ama. Ang atensyon niya ay nakatuon lamang sa babaeng pakiramdam niya, nakatingin lang sa kanya sa paligid. Pa, tulungan mo ako. Ayaw niya akong lubayan eh. Papatayin niya ako sa takot. Pa! Baka sa matinding trauma sa mukha ng lalaki. Okay, sige anak. Bukas na bukas, huwag ka na munang pumasok
Pupunta tayo sa espesyalista para suriin ang problema mo, para gumaling ka. Pa naman, hindi ako nababaliw, okay? Hindi psychiatrist ang kailangan ko. Paranormal expert pa. Ihanap mo ko ng paranormal expert. Multo ang gumugulo sa akin. Sabi pa ni Lando. Anak, nasa isip lang ang multo. Kaya nga magpapatingin ka eh. Hindi naman porkit magpapakonsulta ka na baliw ka na. Kailangan lang natin malaman kung paano ka babalik sa dati. Nag-aalala na kami, anak. Katwiran pa ng kanyang ama. Hindi pa. Paranormal expert ang hanapin nyo. Kasi kung hindi, tuluyan na talaga ako mababaliw. Malapit na. Hindi ko nakakayanin pa. Hindi malaman ni Erning kung ano ang gagawin sa anak. Kahit na anong sabihin niya roon ay wala yung bukang bibig kundi multo. Ano yun? Tanong na lamang ni Erning nang may marinig na babaeng umiiyak. Oh, naririnig mo rin pa? Tanong ni Lando. Oo, pero baka kapitbahay lang naman natin yun. Sagot ni Erning. Hindi pa. Yun yung nagpaparamdam sa akin. Pakinggan mo kasing mabuti. Gumalaw ang upuan na nasa gilid ng kama ni Lando. Napatras si Lando at napatago sa likuran ng kanyang ama. Napapalunok naman ng laway si Erning at nagsimula na ring magtaka. Ayaw pa rin sanang maniwala ni Erning pero hindi niya maintindihan ang kaba na bigla na lamang nabuhay sa kanyang sistema. Bago pa lumala ang sitwasyon, napagdesisyonan ng mag-ama na bumaba na lamang sa sala. Para kumalma kahit kaunti, nagtimpla na lamang si Erning ng kape para sa kanilang dalawa. Sumakto rin kasi noon na kailangan ni Lando ng mainit na inumin. Sumakit kasi ang ulo niya dahil sa hangover. Inabot na ng umaga ang mag-ama na tahimik sila sa sala. Nagbabasa na lamang ng dyaryo si Erning habang si Lando naman ay nakabantay lang sa paligid. Namumugto ang mga mata. Nang mag-vibrate ang kanyang cellphone na nakalapag sa sofa ay agad siyang napatingin doon. Isang hindi na namang kilalang numero ang tumatawag sa kanya. Nag-aalangan na siyang sumagot dahil pakiramdam niya ang babaeng kaluluwa na naman ng kanyang makakausap. Sino ba yan? Sagutin mo na. Nakakairita yung tunog Sabi ni Erning na sandaling inihinto ang pagbabasa. Pinatay na lamang ni Lando ang tawag na yon. Inilagay na lamang niya yon sa bulsa nang makatanggap siya ng isang mensahe. Agad naman niya yung binasa. Lando, ako ito si Alice. Kung natatandaan mo pa ako yung dating nagtatrabaho sa Jollibee, sa store nila Frias. Pwede ba tayong magkita? May sasabihin ako sa iyong mahalaga. Sabi sa mensaheng natanggap niya. Oh, saan ka na naman pupunta? Ang aga-aga pa. Wika ni Erning sa anak. Hindi na kasi nagdalawang isip pa ang binata. Bigla kasi siyang nakaramdam na baka may alam si Alice sa lahat ng nangyayari. Tanda niya kasi na si Alice ang naging paboritong trabahador ni Frias. Malapit ang dalawa sa isa't isa. Dahilan para magbaka sakali si Lando na si Alice ang makakasagot sa lahat ng kanyang katanungan. Pa, kapag hindi ako nakauwi bago mag alas 12 ng gabi, basahin mo ang sulat na iniwan ko sa drawer ko ha. Sabi na lamang ni Lando sa ama. Ay, teka, sandali lang. Tuluyan nang lumabas ng bahay si Lando. Nagsimula na siyang hanapin ang address na ibinigay ng babaeng si Alice. Naligaw-ligaw pa si Lando kung kaya't tinanghali na rin siya at hindi pa niya natatagpuan ang babae. Ano ba naman? Pinagtitirpan na naman ba ako? Inis na wika ni Lando habang naglalakad sa bangketa sa kalagitnaan ng tirik na araw. Hindi na niya makontak ang babae ilang oras na ang nakalipas. Ngunit nang muli niyang tingnan ang kanyang cellphone, nagsend ang larawan ng babae kung saan mismo siya papasok. Napalingon siya sa gawing kanan nang makumpirma niya na yun ang kanto na nasa larawan. Dali-dali siyang tumawid pa kabila. Hinanap niya ang numero ng bahay na binigay sa kanya hanggang sa matagpuan na niya yon. Nasa isang makipot na eskinita na siya. Kinakabahan siya sa tingin ng mga nakahubad na lalaki sa gilid. Ganun pa man, nilakasan na lamang niya ang kanyang loob. Kakatukin pa lang sana niya ang isang pinto ay nagbukas kagad yon. Isang babae ang humila sa kanya papasok sa loob. Alice? Huwag kang maingay.
sabi ng babae sa kanya at pinaupo siya sa tapat ng lamesa. Isinara munang mabuti ni Alice ang bintana at pinto bago niya sinimulan ng kanyang isisiwalat. Huminga ng malalim ang babae at baka sa mukha nito ang labis na pangamba. Namumutla si Alice at nanginginig ng bahagya ang kamay. Lando, hindi kita gaanong kilala pero ikaw lang yung alam ko mapagkakatiwalaan ko sa sikretong ito. Panimula ng babae. Alice, kung ano man ang nalalaman mo, pakiusap, sabihin mo na. Matagal na akong hindi pinatatahimik ng kaluluwa ng babae. Hindi na ako makapamuhay ng normal. Wika ni Lando. Lando, si Dr. Sanchez at Frias ay may ginawang masama. Narinig ko silang nag-uusap nung gabing galing sila sa isang bar. Meron silang binangga na babae na kailangan nilang idispatcha. May pinatay silang babae, Lando. Labis na ikinagulat ni Lando ang mga narinig sa ipinagtapat ng babaeng si Alice. Nanlamig siya sa naalaman at hindi makapaniwalang may kakayahang gumawa si Frias at Dr. Sanchez ng ganung bagay. Ha? Sila? May pinatay na babae? Pagtataka ni Lando. Alas 2 yata yun ng madaling araw. Night shift ako ng store namin. Nagtaka kami kasi bigla na lang kaming pinalis ni Sir Frias. Pinag-out niya kaming lahat nang walang matinong dahilan. Pati nga rin yung guard pinauwi niya eh. Hindi ako mapakali nun, kaya pasimple ako nagpaiwan sa labas. Nakita kong pumasok si Dr. Sanchez. Pumunta sila sa kitchen kaya umikot ako sa likuran ng store at pinakinggan ko ang sinasabi nila. Rinig ko ang sinasabi nila dahil nakalimutan nilang isara ang back door ng kitchen. Aalis na sana ako kaso nakita ko ni Sir Frias. Tinakot nila ako na kapag nagsalita daw ako, papatayin nila ako. Hindi ko alam ang gagawin ko nung mga oras na yon. Kaya pumayag na lang ako doon sa inalok nila sa akin na 20 mil para lang manahimik ako. Nagtago ako pagkatapos nun sa takot na baka tuluyan na nila ako. Hindi ko na rin kaya. Gabi-gabi akong binabangungot at nagpapakita sa akin yung babaeng pinatay nila. Pakiramdam ko, humihingi siya sa akin ng tulong para makuha yung hustisya. Lando, ikaw yung natitirang pag-asa ko. Litanya ni Alice na bagya pang naluluha. Lalong sumakit ang ulo ni Lando sa mga sandaling yon. Ang mga nalaman niya ay sapat na para kumpirmahin sa sarili na ibang tao na talaga si Frias. Anong gagawin ko? Tanging tanong na lang ni Lando, maging siya ay hindi niya alam kung anong itutugon sa mga sinabi ng babae. Lando, isumbong mo sila sa pulis. Sabihin mo mga sinabi ko para makamit ang babae ang hustisya para sa kanya. Ikaw lang ang pag-asa niya. Napahila mo si Lando sa kanyang muka dahil sa sobrang stress na nararamdaman. Pero sa kanyang kalooban, desidido siyang gawin ang nararapat para sa ikatatahimik ng babae. Sige, gagawin ko, Alice. Tutulong ako para makamit niyang hustisya na dapat para sa kanya. Matatag at may paninindigan na wika ni Lando. Maraming salamat. Sa wakas, matatahimik na rin ang buhay natin at ang kaluluwa niya. Nakangiting wika ng babae na tila ba matagal na niyang hinihintay ang pagkakataon na yon. Pinalipas muna ni Lando ang oras at pansamantala siyang nanatili sa bahay ni Alice. Napagdesisyonan niyang hintayin muna ang dilim bago lumabas sa bahay ng babae. Mag-ingat ka, Lando. Sabi ni Alice sa kanya na may pag-aalala sa mukha. Tumango na lamang si Lando at dali-dali na ring umalis. Alas 8 na ng gabi nung mga sandaling yon. May pangamba man sa kanyang kalooban ngunit mas nangingibabaw sa kanya ang katarungan. Pasakay na sana siya ng jeep nang biglang tumawag sa kanya si Frias. Lando, nakipagkita ba sa'yo si Alice? Yung dating employee sa store namin? Yung kalandian ko dati? Tanong ni Frias sa kabilang linya. Oo. Sinabi na niya sa akin ang lahat, Frias. Alam ko na ang kasamaan na ginawa niyo. Sumuko na kayo. Dahil ngayon, ako na mismo ang gagawa ng hakbang para matahimik ang kaluluwa ng biniktima niyo. Sabi ni Lando. Gago ka ba? Alam mo bang pare-pareho tayong malilintikan kapag ginawa mo yan? Nandun ka rin, Lando. Huwag kang tanga. Napahigpit ang hawak ni Lando sa cellphone niya. Pero wala akong maalala na may ginawa ako masama. Kung nandun man ako, wala akong pakialam kung madamay ako. Basta ang mahalaga sa akin, matapos na ang kasong ito. Nagpapatawa ka ba?
Natatawang wika ni Frias. Sige na, kailangan ko pa magbigay ng statement sa mga pulis. Frias, mabubulo kayo sa kulungan. Hindi mo pwedeng gawin yan. Mapipilitan kaming patayin ka. Makinig ka. Pinatay na ni Lando ang tawag dahil ayaw na niyang marinig pa ang mga sasabihin ng kaibigan. Ngunit aminado si Lando na nagkaroon siya ng pag-aalinlangan. Bigla siyang natakot sa pwedeng magawa sa kanya ng kaibigang si Frias. Inabot siya ng alas 11 ng gabi sa kakaisip. Nasa isang park siya sa mga sandaling yon habang pinag-iisipan ang gagawing pagsusumbong sa mga pulis. Hindi niya maintindihan kung bakit tila nag-aalinlangan siya. May kung ano sa sinabi ni Frias para pansamantalang maudlot ang binabalak niya. Aalis na sana si Lando nang biglang lumitaw sa gilid si Frias at Dr. Sanchez. Wala nang katao-tao sa park na yon at idagdag pa na medyo madilim. Paano niyo ako natagpuan dito? Sinusundan niyo ba ako? Tanong ni Lando at nagsimula na siyang kabahan nang makitang may nakasiksik na baril sa tagiliran ni Frias. Sino bang nagbigay ng cellphone mo? Hindi ba ako? Nakakonek sa cellphone ko yan kaya kayang-kaya kitang ilocate. Seryosong sabi ni Frias. Lando. Kung nanahimik ka lang sana di sana walang problema. Tutal, wala ka namang maalala Dapat hindi ka na naniwala kay Alice. Wala namang alam yun Sabi naman ni Dr. Sanchez. Manahimik kayong dalawa. Bakit ba kasi hindi nyo nalang aminin ang mga ginawa nyo? Hindi matahimik ang kaluluwa ng biktima dahil hanggang ngayon malaya pa rin kayo. Sabi ni Lando na dama ang galit sa kanyang tinig. Tarantado! Paano mo nagawang magsalita ng ganyan kung wala ka namang alam sa nangyari? Lando, sa ating tatlo, ikaw ang pinakademonyo, ikaw ang pinakahalimaw, at ikaw ang pinakamasama. Hindi mo alam? Wala ka talagang alam? Gusto mo bang ikwento ko sa iyo ng detalyado para maintindihan mo na yung ginawa mong paglaglag sa amin ay isang malaking katangahan? Sabi ni Frias at nakahawak pa ito sa kwelyo ni Lando. Samantalang si Lando naman ay sandaling natameme. Hindi alam ang sasabihin. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkandalechi-lechi ang lahat. Kung wala lang kaming iniingatang imahe, hahayaan ka na lang namin sana na soluhin yung problema na to. Pero iniisip ka pa rin namin kasi nga kaibigan kita. Kaya kahit may pagkakataong kaming ilinisin ang mga pangalan namin, hindi namin ginawa. Dahil kahit ano pa man ang nangyari, iniisip ka pa rin namin. Dagdag pa ni Frias. Hindi totoo mga sinasabi mo. Paano naman ako maniniwala sa'yo? Parang hindi na nga kita nakikilala. Nauutal-utal na sabi ni Lando. Kwento mo na nga sa gagong yan kung ano yung totoong nangyari. Baka sakali lang naman na maalala niya. Kung hindi niya maalala, di tuluyan na natin. Problema pa yan Sabi naman ni Dr. Sanchez. Makinig ka, Lando. Ang nakaraan. Ano, Frias? Nakapili ka na ba ng iti-take home nating babae? Kating-kating na ako Sabi ni Sanchez kay Frias. Meron na. Hintayin na lang natin malasing yung babae para madali nating maisama. Sagot naman ni Frias. Kapwa napatingin ang dalawa sa isa pa nilang kasama na nasa dance floor. Si Lando. Bakit mo pa kasi isinama yung kaibigan mo Baka mamaya hindi pa yan makapasok bukas. May opera pa naman kami. Sabi ni Sanchez. Sumama nga yung gago Di pa raw siya nakakapunta sa ganito, kaya sinama ko na. Sagot naman ni Frias. Makalipas lang ang ilang oras, bumalik na si Lando sa table nila. Hindi na ito basta lasing lang. Namumula ang mga mata nito at tila naninigas ang panga. Hindi na rin nila makausap ng maayos. Hoy, gago! Siraulo ka! Anong ginagawa mo sa sarili mo? Tanong ni Frias kay Lando na nakangiti pero wala na sa sarili. Frias, nakatira ng droga tong kaibigan mo Naisa na mga gago sa kabilang table. Tumingin sila sa ilang kababaihan na nasa kabilang table na ilang lamesa lang ang layo sa kanila. Gago ka talaga! Gumamit ka pa ng droga? Wait nga! Yatid muna natin to sa sasakyan. Gago ka! Lalak ka namin dun.
Sabi ni Frias. Pinagtulungan nilang akayin ng lalaking si Lando. Pagkatapos ay iniwan na rin nila ang lalaki. Bumalik sila sa loob ng bar. Nakita agad nila ang babaeng ilang oras na nilang binabantayan. "Hey miss, naalala mo pa rin kami?" Tanong ni Dr. Sanchez. Kami yung kasayaw mo kanina lang. Lasing ka na. Pwede ka ba naming ihatid? Si Frias naman ang nagsalita. Papikit-pikit ang mata ng babaeng tumingala sa kanila. Pagewang-gewang din ito. Matutumba pa nga ang babae kung hindi lang nasalo ni Frias. Lasing na ako. Hatid niyo ako sa amin. Sabihin niyo sa guardhouse ng village namin, ako si Bianca. Pwede ba? Pabulol-bulol na sabi ng babae sa kanila. Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Sa kanilang mga ngiti pa lang ay alam na kagad ng dalawa kung ano na ang susunod na mangyayari. Dinala ng dalawa ang babae sa sasakyan. Pagbukas nila ng pinto sa backseat ay nandoon si Lando, nakahilata at sinasakop ang upuan. Wisit na Lando to. Sagabal! Inis na sabi ni Frias. "Ayusin mo na lang. Magtabi na lang sila ng babae na yan." Sabi naman ni Dr. Sanchez. Puwersahang binangon ni Frias ang kaibigan at isinandal sa bintana. Sa kanila ay pinasok sa loob ang wala ng malay na si Bianca. Agad silang umalis at pumunta sa rest house ng doktor na si Sanchez sa Tagaytay. Dinala nila ang babae sa kwarto. Sandaling nag-usap si Sanchez at Frias sa sala. Ako na muna mauna. Kadiri, lalawayan mo tapos saka ako titikman. Sabi ni Frias habang nasa tapat lang din sila ng pintuan kung saan naroon si Bianca. "Ako muna. Ako naman ang pumili dyan di ba?" Pamimilit naman ni Sanchez. Sige, ganito na lang. Ikaw mauuna, pero bahala ka sa buhay mo kung paano mo lilinisin yung kalokohan natin Sabi naman ni Frias na agad namang kinontra ni Sanchez. "Di naman pwedeng ganyan. Papakasarap ka tapos ako lang sasalo ng mga problema. Paano kung makilala ko niyan? Di ako lang ang yari." Di ako nang paunahin mo kung ayaw mo. Natigilan sila sa pag-uusap nang makita nilang pumasok si Lando sa sala. Pagewang-gewang ito pero dilat na dilat ang mga matang namumula. Nako, pumutok na talaga yung tama ng gaagong to. Bulong ni Frias. Dire-diretsong naglakad si Lando palapit sa pinto saka nagsalita. "Ako na muna ang una." Wika ni Lando na parang nababaliw na tumatawa. Kitang-kita sa mukha nito ang epekto ng maraming gramo ng droga. "Umalis ka nga dyan!" Hihilahin sana ni Frias si Lando pero bigla nitong sinarado ang pinto. "Uy! Lumabas ka dyan! Hindi ka kasali rito! Ano ka ba?" Sigaw ni Sanchez. Ngunit kahit na anong gawin nilang sigaw ay hindi sila pinagbubuksan ni Lando. Sabog na sabog si Lando noon kaya alam ng dalawa na wala yun sa sarili. "Naku po! Ayan, naunahan tayo nung di naman dapat kasali." Inis na wika ni Frias nang marinig na nagsisimula na si Lando sa loob. Wala nang nagawa si Frias at Sanchez kundi ang pakinggan si Lando na nagpapakasarap sa loob. Ngunit kalaunan, nagtataka sila kung bakit tila kakaiba na ang kanilang naririnig. May mga kalabog na sa loob. Nataranta na ang dalawa nang may marinig na silang nabasag. "Hoy, Lando! Gago ka! Anong ginagawa mo sa babae?" Makailang beses na sinipa ni Frias at Sanchez ang pinto, pero hindi pa rin yun nagbubukas. Maya-maya pa ay nawala na rin ang kalabog. Nang magbukas ang pinto, ay bumungad sa kanila si Lando. May dugo na mga kamay nito at may napansin din silang mga basag na flower vase sa sahig. "Ano ka ba, Lando? Bakit mo pinatay si Bianca?" Sinapak agad ni Frias si Lando sa muka. "Wisit! Malaking problema yan! Anong gagawin natin sa babaeng yan?" Natatarantang sabi ni Sanchez, habang si Lando naman ay nakaupo lang sa gilid. Tumatawa at walang pakialam sa duguan na katawan ng babae sa kama. Tila ba ang kalunos-lunos na sinapit ng babae ay kaligayahan para kay Lando. Galit na galit si Frias kapag naaalala ang pangyayaring yon. Nang dahil sa pagiging sabog ni Lando ay naging komplikado ang lahat para sa kanilang dalawa ni Sanchez.
Ano, Lando? Naalala mo na ba yung kademonyo na ginawa mo kay Bianca? Tanong ni Frias sa kaibigang matapos ikwento ang katotohanan. Napapailing lamang si Lando at nakahawak sa kanyang ulo. Hindi siya makapaniwala sa nagawa niyang yon. Dahil sa mga narinig niya ay muling naging malinaw sa kanya ang mga bagay na yon. Mismong sarili niya ang kumumpirma na siya ang pumatay sa babae. Hinding-hindi pwedeng magkaila ang kanyang mga alaala na noon lang bumalik. Lando, ikaw ang demonyo rito. Mas masaol ka pa nga sa amin eh. Mamamatay tao ka. Gatong pa ni Sanchez. Hindi ko alam ang ginawa ko. Hindi ako yun. Wala ako nun sa sarili ko eh. Hindi ko yung sinasadya. Hindi! Pero pinatay mo nga siya, Lando. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nagmumulto sa atin. Wika ni Frias sabay tutok ng baril kay Lando. Muling nanginig sa takot si Lando. Hindi siya makagalaw. Kaya mabuti pa, mamatay ka na lang din. Dahil sa iyo gumugulo ang lahat eh. Ibaba mo ang baril mo! Rinig ni Frias na sigaw ng isang lalaki. Nang lumingon sila sa paligid ay may nakapalibot ng mga pulis. Nakita na lang ni Lando na kasama ng mga pulis ang kanyang ama. Mabuti na lang talaga at nakapagpadala siya ng mensahe bago siya pumunta sa lugar na yon. Sir, yang dalawang tinuturo sa sulat na pumatay sa isang babae. Sabi ng tatay ni Lando. Agad na inaresto ang dalawa at pinusasan. Galit na galit at nagpupumigla si Frias noong mga sandaling yon, habang si Lando naman ay nakatulala lang sa gilid. Hindi kami pumatay kay Bianca. Siya, maniwala kayo, hindi kami pumatay. Sigaw ni Frias habang kinakaladkad na sila papuntang mobil ng pulis. Samantalang agad namang nilapitan ni Erning ang kanyang anak na si Lando para kumustahin. Anak, ayos ka lang ba? Tanong ni Erning, pero sa halip na sumagot, dali-daling tumakbo si Lando paalis. Umuwi siya ng bahay at muling nagmukmok. Hindi siya makapaniwala na nagawa niyang pumatay ng tao. Paulit-ulit niyang inuuntog ang kanyang ulo sa dingding. Ngunit tumigil siya nang maramdamang may tao sa kanyang likuran. Nang lingunin niya yon ay dali-dali siyang sumiksik sa ilalim ng kama. Takot na takot, nanginginig at naihina rin sa salawal. Nanlisik ang mata ng babaeng multo habang nakasilip din sa kanya sa ilalim. May kung anong itim na likido pa ang tumutulo mula sa bibig ng babae. Patayin mo ulit ako, Lando. Sabi ng babaeng multo na halos mabali na ang leeg sa kakasilip kay Lando. Paulit-ulit na naririnig ng lalaki ang mga salitang yon. Natutuliro na siya nung mga sandaling yon. Kahit na anong gawin niyang paggampa sa ulo niya ng matigas na bagay ay naririnig niya pa rin. Naawat lang si Lando ng kanyang kapatid at ina nang marinig ng mga yon ang kalabog. Duguan na ang kaliwang parte ng ulo ng binata. Mama, nandiyan na siya. Natatarantang wika ni Lando. Ha? Sinong sinasabi mo, anak? Tanong ng ina niya. Mama, yung babae nandyan. Papatayin niya ako. Pinatay ko siya, kaya papatayin niya ako, Mama. Mama! Hagulgol sa iyak ang lalaki. Para siyang bata na takot na takot. Hindi siya mapakalma noong mga sandaling yon. Dumating na lang ang kanyang ama na nasa ganong sitwasyon pa rin siya. Erning, ano ba nangyayari sa anak mo? Nag-aalala at naiiyak na wika ng ginang. Si Mean naman ay natulala na lang sa nangyayari. Tumawag ka ng taxi at dali natin si Lando sa ospital. Maubusan na ng dugo ito. Natatarantang sabi ni Erning sa asawang si Cynthia. Agad nilang isinakay ng taxi ang binata. Ngunit kahit na maraming dugo na ang lumalabas sa ulo ng binata ay nanatili pa ring aktibo ang katawan ng lalaki. Tila ba hindi na nito nararamdaman ang sakit at hapdi. Sa kalagitnaan ng biyahe ay nakita na lang ni Lando na katabi niya ang babaeng multo. Nanlalaki ang kanyang mga mata dahil sa takot. Lubayan mo ako! Papatayin kita ulit! Sabi ni Lando sa kanyang katabi. Ngumiti lang ang babaeng multo sa kanya habang tumutulo ang itim na likido mula sa bibig nito. Agad na pinagsusuntok ni Lando ang babaeng nasa gilid niya.
Nakailang suntok na siya bago siya tuluyang maawat ng driver at ni Erning. Lando, ano bang ginagawa mo? Kapatid mo sinasaktan mo. Wika ni Cynthia. Natauhan ng binata at nakita niya ang wala ng malay na si Mean. Duguan ang bibig at ang itaas nitong kilay. Hindi ako masama. Hindi! Sigaw ni Lando at muli na namang nababaliw. Mabilis niyang binuksan ang pintuan ng taxi. Paglabas niya roon ay nakita niya ang babaeng multo na nasa gitna ng kalsada. Agad na nagsarado ng kamao si Lando. Hindi niya alintana ang dugo na umaago sa kanyang ulo. Papatayin kita ulit! Papatayin kita! Galit na sabi ni Lando. Hindi na niya narinig ang sigaw ng kanyang ama. Dire-diretso na siyang tumakbo para lapitan ng babae. Sa kasamaang palad ay nabundol na siya ng isang rumaragasang truck. Tila gumuho ang mundo ng mag-asawang Erning at Cynthia nang makita ang anak na nagkalasog-lasog ang katawan. Wala nang nagawa ang mag-asawa kundi ang umiyak ng umiyak. Sa isang iglap ay nawalan sila ng anak. Isang anak na naging biktima ng ipinagbabawal na gamot. Dahilan para humantong ito sa karumal-dumal na gawain. Nalaman ni Erning ang totoong nangyari dahil na rin sa salaysay ni Frias at Sanchez. Kinumpirma din naman yun ng mga pulis dahil sa mga lumitaw sa CCTV footage. Napagtanto na lamang ni Erning na bukod kay Satanas, demonyo palang maituturing ang espiritu ng droga. Wakas.